Alam niyo po ba mga kababayan, nagbanta po itong si former Senator Trillanes kay Senator Bato de la Rosa na magpapail po siya ng ethics case laban po dito kay Bato de la Rosa kung hindi po ito papasok sa Senado, mga kababayan. So sabi po dito sa Abante, una sa balita, eto daw mga kababayan, Trillanes nagbanta ng ethics case kapag hindi pa rin pumasok, eto pong si Bato de la Rosa. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, nagbanta si dating Senador Antonio Trillanes IV na maghahain siya ng ethics case laban kay Senator Bato de la Rosa kapag hindi pa rin pumasok sa Senado. Sa panayam ng programang Agenda Weekend sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Trillanes na magsasampa siya ng ethics case para masibak si de la Rosa bilang senador. Sabi pa dito, pagkatapos nitong regular session na ito sa June, sa July po at hindi pa rin siya mag-a-appear sa Senado, magpapail po ako ng ethics case para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok, ani ni Trillanes. Dagdag pa niya, iyan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, mayroon siyang declaration of duty, ika nga, kaya pwede po siyang ma-expel. Hindi na pumapasok sa sesyon sa Senado si De La Rosa noong Nobyembre matapos sabihin ng ombudsman na may ICC arrest warrant na umano laban po sa kanya. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, buhat nung nag-announce etong si Ombudsman Boyeng Remulla na may arrest warrant po laban dito kay Senator Bato de la Rosa, hindi na po ito nagpakita at hindi na po ito pumasok. Sa kabilang banda naman mga kababayan, kahit hindi na po siya pumapasok, diretso pa rin po ang pagsahod niya at diretso pa rin mga kababayan ang mga bonuses niya dyan po sa Senado. So ngayon, kung titingnan nyo, yan po yung banta ni former Senator Trillanes, o baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi natin dito at walang basihan. Kung tutuusin naman mga kababayan, talagang nakikita nyo naman talaga na hindi na pumapasok si Senator Bato. At ang pinakamasaklap pa dito mga kababayan, maliwanag naman na ito pong si Senator Bato de la Rosa kahit hindi pumapasok, sumasahod. Kaya nga kung ikukumpara natin sa pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin na gumigising na maaga, pumapasok ng trabaho, talagang napaka-unfair po. Dahil nga unang-una, si Senator Bato ay halal ng bayan at dapat gampanan niya yung kanyang mandato at pumasok siya sa kanyang trabaho mga kababayan. Anyway, ay shoutout kay Papa Colon Channel Sir Jake, para kang si Jeric Rabal sa buhok mo. Oo nga umay na kasi ako sa long hair. Kaya nagpagupit na tayo mga kababayan. Anyway, ay baka sabihin ng iba, fake news tayo kasi article lang yung binasa natin. Walang mismong balita. Eto, pakinggan nyo. Galing po ito sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito mga kababayan, Trillanes maghahain ng ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa ayon po dito sa agenda. I-play po natin mga kababayan. Mahigit isang buwan nang missing in action si Senador Bato de la Rosa matapos umugong ang umano'y arrest warrant niya mula sa ICC. Kaya naman na-action na si dating Senador Antonio Trillanes. Narito ang agenda report ni Hannah T. Maghahain daw ng ethics complaint si former Senator Sonny Trillanes laban kay Senator Bato de la Rosa. Yan ay kapag hindi pa rin siya pumasok sa Senado hanggang sa matapos ang regular session nila bandang June o July ng 2026. Inihayag yan ni Trillanes sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel. Para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. Yan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, meron siyang dereliction of duty, ika nga. Kaya pwede siya ma-expel. Higit isang buwan ng absent ang senador at una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kung may pagdududa ang isang individual sa serbisyo ng isang mambabatas, pwede siyang maghain ng ethics complaint laban. Sabi dito ni Pascachi, tama ba? Jake, wag mong baguhin ang accent mo. Tuwang-tuwa kaming mag-asawa sa'yo. Sabi nga po nung isang DD-shit kahapon, mga kababayan, pangit daw nung accent natin. Dahil ang tinatalakay kasi natin noon, yung posibleng pagkakakulong ni Sara Duterte pag napatunayan kasi na siya po ay nag-alok kay Madriaga na makakalaya ito, wag lang magsalita. Di ba mga kababayan? So ngayon, kung titingnan nyo, kung babalikan natin itong istorya ni Senator Bato de la Rosa,
pwede po talaga siyang ma-expel. Kaya nga po sinasabi ni Tito Sen, ano po ba yung sabi ni Tito Sen? Mga kababayan, kung may problema yung mga kababayang Pilipino natin sa kanya, o di mag-file ng ethics complaint. So ngayon mga kababayan, kaya po kasi kayo pinagpa-file ng ethics complaint para nga madinig yung pagiging irresponsable ni Senator Bato. Di ba mga kababayan? Kaya ngayon mga kababayan Pilipino natin tandaan nyo po, pwede po kayong mag-file ng ethics complaint kung nararamdaman ninyo na sobrang mali na ang ginagawa ni Senator Bato. Pwede nyo po siyang ipa-expel mga kababayan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Higit isang buwan ng absent ang senador at una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kung may pagdududa ang isang diba? individual sa serbisyo ng isang mambabatas, pwede siyang maghain ng ethics complaint laban sa senador. Nagsimulang mag-absent si De La Rosa nang ihayag ng ombudsman na may ICC warrant na raw laban sa kanya. Siya ang nooy PNP chief sa panahong ikinasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong kampanya kontra droga. Hindi kinumpirma ni Trillanes sa BNC kung nag-e-exist ang nasabing warrant. Hayaan na natin si Bato mag-decide kung meron ba o wala. Di ba? Kung walang warrant, sabi ng mga government agencies, wala. Therefore, you don't have any reason to be... Tsaka mga kababayan, nagsalita na nga si Secretary John Vic Remulla Wala nga daw. Wala pa daw mga kababayan arrest warrant para po kay Senator Bato. Kaya nga mga kababayan, ganito Kung titingnan nyo, diba, kung matatandaan nyo mga kababayan, sabi ko nga kay Senator Bato, ano gang ginagawa mo sa sarili mo? Senator Bato, ikaw ay mambabatas, halal ka ng bayan at dapat magtrabaho, pumasok. Diba mga kababayan? Akala ko ba matapang si Senator Bato? Dapat kung matapang ka talaga Senator Bato, pakinggan mo yung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na wala pa naman talagang arrest warrant laban sa'yo. O bakit hindi ka nagpapapasok? Diba mga kababayan? So ngayon, kung titingnan nyo po, mukhang nagko-contradict yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla at saka po ni Secretary John Vic Remulla. Kasi sinasabi ni Ombudsman meron na. And then ayon din doon sa mga nakalap natin, galing po doon sa ating mga source mga kababayan, meron na nga. Pero hindi pa totally official. Ibig sabihin, may arrest warrant na mga kababayan, pero hindi alam kung kailan may i-implement. Ano po, ito mga kababayan ayon sa ating source. Ano po, so ngayon, etong si Senator Bato, kung naniniwala ka kay Secretary John Vic, maglalabas ka na. Diba, magtrabaho ka naman. Sayang yung pinapasahod sa'yo. Buyang-buya na nga kayo sa mga insertion. Diba mga kababayan, buyang-buya na nga sila sa mga insertion. Pati ba naman yung serbisyo sa taong bayan, titipirin mo pa rin, Senator Bato? Anyway, tuloy pa natin. Be absent. Mensahe ni Trillanes kay De La Rosa, for the sake of his peace of mind, sumuko na lang daw ang senador. Samahan na lang niya si Digong doon sa dahig. Kasi sila naman talagang dalawa yung magkasabwat, kaya nangamatay yung libo-libong mga Pilipino. Nako! Senator Bato! Pag ginawa mo yan, pag sumama ka kay Digong, asahan mo ikaw yung magiging mastermind. Sa totoo lang mga kababayan, pag sumama si Senator Bato kay Digong, siya ang magiging mastermind. Bakit? Kasi kung pagbabasihan nga natin yung sinabi ni former Chief Justice Serrano, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, na kung saan ang tanging paraan para makalabas etong si Digong, tawag dito, aminin ni Senator Bato de la Rosa na siya ang siya ang arkitekto ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato at siya din yung implementor na naging dahilan para masawi yung marami nating kababayang Pilipino. At saka eto isang patunay na talagang palpak yung AJK mo, Digong at Bato. Dahil dun sa nangyaring desisyon kahapon ng Korte Suprema na pinagtibay po nila yung conviction ng 3 pulis. Yun ang isang patunay na talagang palpak mga kababayan, yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Yan ay para raw may kakwentuhan ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Sinusubukan pa rin naming kumuha ng pahayag mula kay De La Rosa tungkol dito. Para
Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Ayan Senator Bato. Ano ga? Akala ko gay ikimatapang, ha? Bakit mukha atang umurong ang betlog mo, Senator Bato, nung nalaman mo kay Ombudsman na merong arrest warrant? Maliwanag ka na sinabi ni Ombudsman na yung arrest warrant mo ay hindi pa officially. Ibig sabihin, hindi pa talaga opisyal na naiilabas, pero meron na. 'Di ba mga kababayan? So ngayon, ang tingin ko po dito, since may mga ano din naman, may mga contact din naman si Senator Bato, alam niya na may arrest warrant po laban po sa kanya. Kaya mas pinili niya na magpakaduwag at takbuhan yung problema at magtago na lamang mga kababayan at patunayan sa publiko na siya po ay duwag at walang paninindigan sa kanyang mga sinasabi na sasamahan niya si Digong at aalagaan niya mga kababayan dyan po sa Dahig. Anyway, shoutout kay kay Pascachi. May galab shoutout po sa inyong mag-asawa po Thank you po sa walang sawang pagsuporta. Anyway, mga kababayan, so ngayon, kayo ano po masasabi ninyo? Hinggil po dito sa banta ni former Senator Trillanes na sasampahan niya ng ethics complaint etong si Senator Bato para ma-expel kung hindi pa po ito papasok sa July. Mga kababayan, ano po? So comment below na lamang po kung ano pong ang comment at opinion po ninyo. Hinggil po dyan.